sa gitna, tapos sa gilid, tapos yung mga ninong at nina sa likod po ng inyong inaana. Ano? Dili ka sa gilid doon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, tayo nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa mga sanggol na magiging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mangyari po lamang lipayag ninyo ang inyong layunin ukol sa inyong pabibinyagan. Bilang mga magulang ng batang ito, nais ba ninyong sila ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Nalalaman ba ninyo na kalakip ng kahilingang ito ang pananagutan na hubugin ng inyong pabibinyagan sa diwa ni Kristo? Kayo naman mga ninong at ninang, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na kayo ng inyong inaanak sa pananampalataya? Bilang kinatawan ng sambayanang Kristiyano, ikinagagalak kong tanggapin ang inyong mga anak sa pamamagitan ng pagkukrus sa kanilang noo. Kaya inalihan ko kayo, mga magulang ninong at ninang, upang krusan din sa noo ang inyong pabibinyagan. So ako po mauna, sunod po yung mga magulang, tapos ninong at ninang. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sasawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Nakapag-seminar na kayo? Tapos na? Sinong first time magninong at magninang? Unang beses pa lang. Nakaninong na lahat? Oh, very good. So, isang tanong lang, no? Isang tanong lang ako. Kapag masagot nyo, ay di tuloy ang binyag. Isa. Ano po ang biyaya na pwede natin matanggap o pwede matanggap ng bata pagkatapos ng binyag? Opo, sa momento ng binyag. Pero ano po yung grasya na matatanggap ng bata? Ako na lang po sasagot, no? Para tandaan nyo na lang, ang pinaka-biyaya na pwedeng matanggap ng bata pagkatapos ng binyag ay ang kapatawaran sa kasalanang mana. Yung original sin, sa pamamagitan ng binyag,
no? Napapawalang bisa ang minana nating kasalanan sa ating unang mga magulang. So yun po yung pinakabiyayang pwedeng matanggap ng batang bibinyagan. So yun lang po ang sasabihin ko kasi nakapagninong na kayo dati, nakapagninang na, nakapag-seminar na kayo. So kahit yun lang, para sa susunod, kung may magtanong sa inyo, alam niyo na ang sagot. Mga kapatid, halina't lumuhog sa poong may kapal upang magiluli ang kalingain ng mga batang bibinyagan, ang mga magulang, ninong at ninang at ang buo niyang sambayan ng banal. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Panginoon, tinggin mo kami. Para sa banal na sambayanan sa ating lupain, upang sa pamamatnubay ni Pedrong Pastol na banal at ni Pablong tagapangaral, masipag niyang may palaganap ang magandang balita sa ating kapuluan at sa iba't ibang bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga bibinyagan, upang ang mga anghel ang pumatnubay at mag-adya sa kanila sa lahat ng masama, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga mag-anak upang mamalagi silang tapat sa kanilang pangako sa binyag at alinsunod sa halimbawa ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose, sila'y manatiling nagmamahalan at nagmamalasakit sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga ninong at ninang upang sa patnubay ni St. Therese, magampanan nila ang tungkulin, tuwangan nila ang mga magulang sa paghubog sa kanilang mga inaanak. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng binyagang naririto, upang katulad ng lahat ng banal, makapamuhay tayong matapat sa ating pangako sa binyag, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, kusang loob kang nagmahal sa amin, kaya sinugo mo ang iyong anak upang kami nasadlak sa paniniin ng sala ay mabigyan ng laya. Sa tanda ng krus na banal, loobin mo ang mga batang bibinyagan ay maging malaya mula sa pagkakaalipin na bunga ng pagsuway ng nilikha mo ng tao. Lukuban nawa sila ng banal na Espiritu upang sila ay mapustos ng diwa ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Inilulong namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa kapangyarihan ng ating Panginoon sa Jesucristo, ikaw ay magpakatatag ngayon at magpa sa walang hanggan. Sa kapangyarihan ng ating tagapagligtas sa Jesucristo, ikaw ay magpakatatag ngayon at magpa sa walang hanggan. Sa kapangyarihan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ikaw ay magpakatatag ngayon at magpa sa walang hanggan. Ngayon po'y dadako tayo sa pagtatakwil sa kasalanan. Mga minamahal na magulang, ninong at ninang, nung tayo ay binyagan, tayo na ibigin kasama ni Kristo, upang kasama ni Niya tayo ay makabangon at makapagbagong buhay. Bilang tanda ng iyong pananagutan sa paghubog sa inyong mga anak, ayon sa banal na aral, sariwain ninyo ngayon ang inyong pangako nung kayo binyagan, na tatalikuran ng lahat ng kasamaan at kasalanan. Mga magulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga pang-aakit? Ngayon naman po ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Mga magulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa? Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinako sa krus, namatay at nilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan. Sa pananampalataya na marangal natin ipinahayag, ating igawad ang sakramento ng binyag sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Huling tanong po para sa mga magulang, talaga bang bukal sa inyong loob na pabinyagan ng inyong anak at hubugin sa pinahayag nating pananampalataya? Very good. So, okay, dadako po tayo sa pagbibinyag. Ngayong naganap na ng Diyos Ama, ng Panginoon Jesucristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo. Ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang mga batang ito sa kanilang pakikisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta ngayon at magpakailanman. Amen. Yung panyong puti po, yung damit po niya, meron kayong puting panyo or ang damit pangbinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling mag-asa at bahid dungis ang kanilang karangalan hanggang sa matamo nila ang buhay na walang hanggan. Amen. Sige po, ang kandila ay nirepresentative po. Para kandila.
Kasapasa na lang. Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng bagong binyag. Sa tulong ng mga magulang, ninong at ninang, na may mag-alab ito sa kanilang puso't diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo, dumulog tayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaliwanagan at buhay sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. At sa mahalay na ating ipagkatiwala ang bagong binyag, sama-sama tayong manalangin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kami ng kasalanan,